Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ito na naman ang inyong kasama sa isang oras ng programa ng Panginoon na maghatid po sa inyo ng mabuting balita. At sa mga kapatid natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at ibang bansa, isang pinagpalang gabi sa inyong lahat at sa aking mga kababayang Pangasinense. Masanto siya, labid si kayon. Amin. At mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay magtawag-tawag na ng ating mga kasama at tayo po ay magsisimula na upang atin ang manamnam ang mabuting balita na kailangan po natin para sa ating paglago, pagkaunawa bilang Kristiyano at makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ayan, at kasama na rin natin, nakikita ko na ang mga pangalan ng ating mga kapatid, sila Ate Tina, sila Ate Cherry, Sapna family, Villaflores family, sila Ate Mary Ann, ang Hernandez family, sila Bayalito, Michelle, Maventi, at si Ate Bless, si Ate Angie, Mawal, si Ate EJ from Bacolod, si Ate Marites, at si Ate Dina, ang ating mga kapatid sa Batang, sa Ligaw Albay, si Ate Mercy, ang Paulo family, at si Ate Rose Bangate, at ang aking kapatid na si Ate Tess sa Pal Village sa Davao. Ay kasama rin po natin si Sister Tess Paes, ang nag-alaga sa lingkod ninyo nung ako ay nag-mission doon sa Davao. Doon po ako tumira rin sa kanya. At kasama rin po natin sila at ang Kangayo family, Ate Nening, Kuya Nonoy, at si Ate Joanne, at si Joanna, at si Janel po ito, ang aking apo. Ang ating apo na si Janel, kasama rin po natin. At sila Kuya Rudy, Guillermo, Ate Bot. Ayan, nakita ko na ang mga pangalan po nila. Kasama rin po natin. Si Kuya Dario, sila Ate Marita. Kanina pa, nakaabang na. At nabasa ko na ang mga pangalan nila. Sila Kuya Tagumpay, nag-send na mula Bacolod ng kanyang post, at si Joanna. Ayan, nakita ko na rin ang pangalan ni Ate Joanna. At ang ating magiting na pastor na si Brother Dong. Nakita ko na rin at bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi. Ang Pahardo family, kasama rin po natin sila Ate Marisa, Kuya Boy, at gayon din si Cheche. At sino pa? Ayan, ang Gemson family, ang couple na si Kuya Romy at si Ate Edna. Tayo po ay magbukas-bukas na. Kanina nakita ko na si Ate MJ. Sila Ate MJ, at binabati ko rin kapatid, ang mga kapatid natin dyan sa Eastern Lawaan na sila po ay sumusubaybay, nanonood din ng live at pinapanood din ito ng replay. At sa mga kapatid natin sa Eastern Lawaan, kanila Sister Ching, ang Bonyol family, at gayon din sila Ate Lara Melisa ng Singapore, sila Ate Elaine, sila Ate Irene, sila Nanay Gunding, at gayon din si Pastor Lance, at si Pastor Ruel Kabirik, at ang mga kapatid natin dyan sa Bakubak, Basay, na sila Tatay Pulding, at si Nanay Vicky at kanyang pamilya. Kasama rin po natin yan. At hindi ko makakalimutan itong mga taong ito na nag-alaga. Sila po yung mga kasama ko, mga katuwang ko sa aking pagmimisyon dyan sa Eastern Lawaan. Especially in Bakubak, Bazay. At yung mga kapatid natin sa Davao, sa Mati, sila Brother Pepe Peñamante, sila Ma'am, sila Pem, sila Nona,
at si Sister Marilu. Kasama rin natin si Brother Raul Sanchez. At si Ate Sean. Kasama rin po natin sa Sanil family. At mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay maganda-handa na at kunin na natin yung ating mga Bible upang tayo ay makapagsimula na. At hanguin po natin yung pagsasalusaluan natin, susundan po natin ang Acts chapter 15. Ito ay ating kukunin po sa verse 6 up to 21. Okay po tayo. Sabi mo sa katabi mo, God bless you and a Happy New Year. Yan. Okay, at tayo po ay sama-samang yumukot humingi ng patnubay sa Diyos. Ama naming dakila, Diyos na makapangyarihan, narito po ang iyong mga anak, patuloy na may kagalakan na humaharap po sa iyo. Buong pagpapasalamat ang aming inihatid mula sa aming puso na may kagalakan, na ang iyong pag-iingat, ang iyong kabutihan ang siyang sumama po sa amin sa buong maghapon na ito. Kami po ay pakalinisin mo po sa lahat ng aming karumihan at ang dalangin po namin, Ama, na sa aming pagsasalo-salo na ang iyong salita ay patuloy na maging katotohanan na humuhubog po sa aming mga buhay. Sa aming paglakad dito sa ibabaw ng lupa, ito po ay nakabatay sa iyong salita na buhay. Nawa, Panginoon, na ang mga buhay po namin ito ay mahubog na kalarawan ng Panginoong Kristo at magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Maraming salamat po na ang iyong gabay ay aming inasahan, ang iyong liwanag, pang-unawa ay aming makakamtan sa aming pagsasalo-salo ng iyong salita. Aming maunawaan ang kahalagahan ng iyong salita, kung paano kami naligtas sa iyong biyaya, sa iyong pananampalataya na ipinagkaloob po sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Once again, sabihin mo dyan sa katabi, God bless you and a Happy New Year. At ating papamagatan itong ating pagsasalu-saluan, kapatid, what the Bible says, God says. Sabihin mo sa katabi mo, isagaw mo, what the Bible says, God says. Ating pinag-aaralan po itong chapter 15, mayroon pong issue na nagaganap po na nangyayari sa Israel, sa Jerusalem, at nagkaroon ng meeting doon po sa Jerusalem at sila po ay nagpulong sa konseho ng Jerusalem. Nagpulong-pulong ang mga apostol at ang mga elder po, ang matatanda, para bigyan ng solusyon itong kasalukuyang kaganapan na nasa gitna po ng Jerusalem. Ano ba ang kaganapang ito? Ano ba ang problemang ito na kanilang kakaharapin at bibigyan ng solusyon? Ito po ay mula sa mga self-appointed teachers na nagsasabi, demanding the Gentiles to be circumcised in order to be saved, or salvation with works included yung kanilang ipinagdidiinan na para maligtas ang isang tao. Kaya kapatid, dito, ang issue po dito ay paano maliligtas ang isang tao. Kung ikaw, kapatid, ay harap sa Panginoon at tatanungin ka, ano ba? Tatanungin ka ng Diyos, paano ka makakapasok sa langit? Ano kaya iniisip mo na sagot kung paano ka makakapasok sa langit? At
ito ngang isyong ito ay pinag-uusapan dito. Ito yung pinag-aaralan natin. Sa pag-uusap na ito, mula sa chapter 15, verse 6 to 21, ay nagkaroon ng pagkakaisa, pagsang-ayon, agreement ang apostles, ang matatanda, ang mga propeta na nagsulat po ng kanilang mga narinig mula sa Diyos sa lumang tipan. Dito nila, kapatid, kinuha ang solusyon, ang kanilang pagpapasya kung paano masusolusyonan yung issue ng kaligtasan ng mga hintil na iginigiit ng mga self-appointed teachers na Pariseo, na mga Hudyo rin, kapatid, na bago ka maligtas, kailangan magpatuli ka muna. At ito yung bibigyan nila. Ito yung ginigit nila na dapat ang kaligtasan ay doon magsimula. At mapapansin po natin, kapatid, na si James po dito, sa ating babasahing teksto, ay bumaling po sa kasulatan sa lumang tipan. Kaya ang ating purpose o tema o paksa ng tinatakbo nitong ating pagsasalo-salo, na ang nakasulat na salita ng Diyos ay banal. Merong autoridad, may kapangyarihan ito, at lubos na mapagkakatiwalaan. Ito po yung purpose ng ating pagsasalo-salo dito. At kung ito yung purpose, ito rin ang iniiwan kong tanong sa inyo, kapatid din, bago tayo magsimula, gaano kahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? Ang salita ba ng Diyos ay tumutukoy sa iyong pamumuhay? Ang isang pangangailangan natin ngayon, kapatid, bilang mga Kristiyano, ay ating madama ang kahalagahan at ang bigat ng salita ng Diyos. Na hindi lamang natin ito pinaniniwalaan, kundi ito ay inuturing natin na nagdidikta ng ating pamumuhay. Sinasabi po sa Isaiah chapter 66, verse 2, lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. Kaya nangyari ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong tinitignan ko ay ang mga taong mapagpakumbaba, merong nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. They tremble at my word. What God is looking are people who humble themselves and who have a contrite spirit and who fears and trembles in His words. Yung po yung sinasabi ni Isaiah. Kaya ito rin, kapatid, ang ating pag-uusapan. Ngayon, ating tatalakayin yung pagbibigay nila ng solusyon. Sila ay darating sa pagpapasya tungkol sa issue, problema na dala nitong mga self-appointed teachers. Nanggaling po ito sa Judea at dumating ito at nagkakalat na dapat ang mga hintil ay maging Hudyo muna, magpatuli muna bago maligtas. Yun ang kanilang ginigit. Ito ang gagawa nila ng solusyon. At makikita natin dito, kapatid, sa verse 7 to 9, ang mga apostol ay nagkaisa. Sumang-ayon ang mga apostol. Ang mga apostol po ay God's spokesperson. Sila po ay mga tagapagsalita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng mga apostol, ito ang sinasabi ng Diyos. Mahalaga na mga kapatid ko na mapagtanto natin na ang mga salita sa banal na kasulatan na
itinala. Ito ay na itinala para sa atin, ito ay isang matibay. Tulad din, kapatid, kung papaano ang Diyos ay direktang nagdideklara ng mga salitang ito para sa atin. Kung ang salita na nasa banal na kasulatan o nasa Bible, pag binasa mo, as if God is directly speaking unto us. So, the apostle agree that God is moving among the Gentiles. At hindi lamang kumilos ang Diyos sa gitna ng mga hintil, kundi kumilos ang Diyos sa gitna ng mga hintil sa kamangha-manghang paraan. Ang patotoo nga ni Pedro, kapatid, na itala dito sa verse 7 to 9, ito yung kanyang testimonya. Sinasabi niya na ang Diyos ay kumilos po sa kalagitnaan ng mga hintil. Dineklara ni Pedro na ang Diyos ay pinili siya at ang kanyang mensahe para dalhin ito sa hintil. At ito ay dalhin sa tahanan ni Cornelius at ipangaral ang mabuting balita sa kanyang pamilya. At tandaan po natin na si Pedro ang kauna-unahang lingkod ng Diyos na nag-preach po sa mga hintil. Bagamat siya ay apostol ng mga Hudyo. At dito, kapatid, nung pinangaral niya ang Ebanghelyo, ikinuwento niya si Jesucristo na daan ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan ng tao, ay pinaniwala nito ni Cornelio at ng kanyang sambayanan. They believe and God poured out His Spirit upon them and they are sealed to be called as among the nation or among the family of God. Yung patotoo naman ni Barnabas at ni Pablo. Sa verse 12, sinabi nila Pablo na ang Diyos ay gumawa ng kamangha-manghang mga tanda't kababalagan sa gitna ng mga hintil na ito na kanilang pinangaralan. At ating mapapansin sa patotoo ni Pedro at sa patotoo ni Tila Barnabas, kapatid, nakapokus ito hindi sa kanilang pagmimisyon, hindi sa kanilang ginawa, kundi nakapokus po ito sa ginawa ng Diyos. What their testimony declares, focus on what God did, not what they did. At ito, kapatid, sinasabi nila, kami ay saksi lamang sa ginawa ng Diyos. Sa verse 13 to 17, kapatid, matapos na magpatotoo nga ito, na sila Pedro, sinabi nila ang karanasan nilang ito, na ang Diyos ay kumilos, na ang Diyos ay unang kumilos, kapatid. It is God who is the first mover, who took the initiative that the Gentiles ay maligtas. Ito ay ginawa. At nung matapos nga, kapatid, na sila Pablo at sila Silas ay nagpatotoo na ang Diyos ay kumilos po sa gitna ng mga hintil, gumawa ng kababalagan, tumayo naman itong si Santiago. Nagsalita naman ito si Santiago sa gitna po ng konseho ng Jerusalem. Si Santiago po, si James po ay senior pastor ng Jerusalem Church. He is the half-brother of Jesus. Totoo po na nung nagpatotoo si Pedro at sila Barnabas at si Pablo, natahimik ang mga tao sa pulong na ito. Ngunit, kapatid, hindi ito naging dahilan para manahimik na lang si Santiago, kundi tumayo rin siya upang kumbinsihin ang mga taong ito, hindi sa karanasan ng mga apostol, kundi ito, na itong nangyayaring ito na kaganapan sa gitna po
ng mga hintil ay gawa ng Diyos at ito ay ating bigyan ng base na yung karanasan nila Pedro, nila Barnabas, nila Paul, ay ibase natin sa salita ng Diyos. Kaya hinugot, kapatid, ni Santiago ang banal na kasulatan upang paghambingin, iambing ang mga karanasan nila Pedro, Barnabas at Pablo sa salita ng Diyos. At gayon din, kapatid, tayo, lahat ng ating karanasan o ginagawa, kapatid, bilang Kristiyano ay dapat nakasumiti, nakasubmit po ito sa Word of God. Hindi ang Word of God ang susumiti sa karanasan natin. Hindi ang salita ng Diyos ang susunod, kundi ang karanasan natin dapat ay nakabatay sa salita ng Diyos. Kung ang karanasan natin hindi nasasaad sa banal na kasulatan ito, ay ibig sabihin, ito ay gawa ng laman. Hindi pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Ang kautusan po, kapatid, the law of Moses and the prophet, ay nagsasabi po mula sa lumang tipan na isang araw ang Diyos ay magtatawag ng kanyang bayan mula sa bayan po ng hintil. At ipinapakita po dito ni James na yung kasalukuyang kaganapan, yung problema, yung issue na kanilang tinatalakay, ay ito po ay tinukoy na ng mga propeta sa kanilang mga propesiya na nasulat na sa lumang tipan. Kaya ang view ni James sa Old Testament writing is that what the prophet says, God says. Kung ano yung sinabi ng mga propeta, ito yung sinasabi ng Diyos. Kaya ang issue ay kanilang pagpapasyan base sa sinabi ng lumang tipan, sinabi ng Bible, sinabi ng mga propeta na isulat na para maging basihan ng lahat ng mga nangyayari sa kasalukuyan. At ito nagpapakita rin ng ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos kahit sa kapanahunang ito. Remember, kapatid, na all our experiences should submit to God's Word. And in verse 14, kapatid, isinalaysay ni Simon kung paano unang gumalaw ang Diyos sa mga hintil. Pansinin po natin, unang gumalaw. Sinalaysay niya na ang Diyos ay unang gumalaw sa mga hintil. Dito, kapatid, sinasabi ni Lucas, at sinabi rin ito ni Santiago, kapatid, na ang Diyos dito took the initiative na ang Diyos ay bumisita po sa mga hintil at sila ay iniligtas. Nung kanyang binisita ang mga hintil na ito, hindi para magbuhos ng kanyang galit sa kanila, kundi para i-extend ang kanyang kahabagan sa kanila, para i-extend ang grasya at pananampalataya sa kanila. And James also quoted scriptures from the Old Testament, coming from the words of Amos in chapter 9 verse 11 to 12. At ito'y sinabi sa verse 16 to 18 dito po sa Acts chapter 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako ay babalik. Muli kong itatatag ang toda ni David na bumaksak, muli ko itatayo ang guho nito at aking itatatag. Upang hanapin ng nalabi, upang hanapin ng remnant sa mga tao ang Panginoon. At ang lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan, declares the Lord who does this. Sabi ng Amos chapter 9, verse 11 to 12, na binanggit naman sa verses 16 to 18 ni Santiago. So, kapatid, bago magpasya
at magbigay ng desisyon tungkol sa issue na nagaganap para magkaroon ng solusyon, ay bumaling po kapatid si si Senior Pastor James sa Scripture upang dito niya ibase at dito nila kapatid ibase ang kanilang paggawa ng desisyon sa pagresolba sa issue kung paano ang isang hintil ay maliligtas. At dito rin kapatid na sinasabi dito sa Amos chapter 9 verse 11 to 12 ay binigyan tayo ng pagkakataon ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsisiwalat ni Santiago ng kasulatan sa lumang tipan na ito na ang Diyos pinaunawa sa atin na itatayo niya kapatid ang bahay ni David. Alam po natin na sa lumang tipan, hindi na ito na itayo muli. Ngunit sabi nga ng Diyos, darating ang panahon, isang araw, na itatayo ko muli ang bahay ni David. At sa pagtayo ko ng bahay na David, magsasama na dito ang mga Hudyo at mga hintil na tinawag mula sa mga bansa. Yung pag-uugnay sa Hudyo at sa mga hintil, kapatid, ay sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ang tinutukoy po dito na maghahari sa trono ni David. At sa pamamagitan niya, tatawagin ang mga bansa upang mapasama sila sa kanyang kaharian na itatatag. Ang bahay na David dito ay ang kaharian ni Jesus. Na tinutukoy dito na ang lahat ng tumawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Ito man ay Hudyo, ito man ay hintil, sapagkat kapatid sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay hindi na nagtatangi. Lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala na dito ang distinction between races, between tribes, between languages, between nations, kapatid. Ang pagbabasihan na ng kaligtasan dito ay ang lahat ng tumawag sa Panginoon. Lahat ng manampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, in verse 19 to 21, kapatid, makita natin dito, nagkaisa na. Sumang-ayon si Santiago kay Pedro, na kung saan si Pedro, kapatid, ay sumang-ayon kay Bernabe at kay Pablo. At itong mga grupong ito, sumang-ayon din kay Amos, ang propeta ng lumang tipan. Na si Amos din naman ay nag-agree sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. At dito kapatid, makikita natin na si Santiago nireject niya yung mga idinidiman ng self-appointed teachers nito. What are they demanding? Kapatid, that the Gentiles must be circumcised first before they will be saved. They are requiring, kapatid, in order to attain salvation, it must involve works. Kapag pinaliwanag na natin kagabi na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito ay biyaya, ito ay kagandahan ng loob ng Diyos. Ito ay regalo. Amen. At itong kaligtasan na ito, na regalo ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pagtanggap at paniniwala sa ginawa ng Panginoong Kristo, the redemptive work of Jesus at the cross. Not by our works, not the works of men, hindi sa pagsunod ng kautusan upang maligtas, kundi sa ginawa ng Panginoong Kristo, yung pagtutubos ng Panginoong Kristo sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay muli ay para sa atin. Ito ang kapatawaran ng ating kasalanan. We are justified by faith in the redemptive work of the Lord Jesus Christ in our behalf at the cross.
At ito naman ang sinasabi, kapatid, ni Santiago, na huwag na nating pahirapan itong mga taong ito. Tinawag sila ng Diyos kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. Leave it alone. Kung ano yung ginagawa sa kanila ng Diyos, umayo tayo dito. At ito naman ang sinasabi nung una pa man. Sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, sabi ni Santiago, let us lead the Gentiles. Now, ang ginawa lang ng naayos na ito, na ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Hindi sa mga gawa ng tao. Yan ang maliwanag. At ang hinihingi na lang ni Santiago ay sinasabi rin, kapatid, sa lumang tipan na ano ang gagawin ng mga hintil na ito. Na ang mga hintil na ito ay kailangan mag-abstain sa spiritual idolatry and sexual immorality. Then, James closes his speeches, kapatid, na sinasabi niya sa verse 21, sapagkat mula sa unang salinlahi si Moses ay meron sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabado o tuwing Sabat sa mga sinagoga. What James is showing or declaring in verse 21, na for centuries, sa matagal na panahon, ang banal na kasulatang ito ay binabasa tuwing Sabbath day sa kalagitnaan ng mga tao sa sinagoga. At ito rin ang sinasabi, yung binigay ni James, ay sinasabi rin ito sa banal na kasulatan na sinabi na ito nung unang panahon pa, na lagi naman binabasa, kapatid, tuwing Sabado sa sinagoga. These are the basic restrictions. Itong spiritual idolatry at itong sexual immorality. Sapagkat ito ang nagpaparumi sa mga mananampalataya. At nakita ni James, kapatid, na ang nangyayari sa mga hintil sa kanilang kasalukuyan na naging issue nga dahil dito sa paghingi ng mga self-appointed teachers na magdagdag ng requirements para maligtas ang mga hintil sa pamamagitan ng pagtutuli na ginagawa ng mga Hudyo. Ngayon, kapatid, sabi niya, itong nangyayari sa mga hintil ay gawain ng Diyos. Hindi nyo dapat pakilaman to. Kung ang gawain ng Diyos, huwag nyo nang dagdagan. Kung kayo ay magre-require para magdagdag sa kaligtasan ng mga hintil nito, hindi na gawain ng Diyos to, gawain nyo na ito. At hindi ito aprobado ng Diyos. Amen. At itong tinutukoy natin, pamilyar ito sa panahon natin bilang Katoliko. Kapatid, at ito, matagal nating itong ginagawa. Tayo ay gumagawa para tayo ay maligtas. Na ibig sabihin, yung kaligtasan ay nagagawa natin ng ating mga sariling kamay, hindi nagawain ng Diyos, because kung tayo ay gumagawa ng paraan nating sarili para tayo ay makapasok sa langit, then, hindi nagawain ng Diyos po, hindi ito yung aprobado ng Diyos. Pero ang Diyos tagbigay na ng kanyang ng kanyang consent kung papaano, at nagbigay na ng kanyang paraan kung papaano maliligtas ang tao. At yung kanyang ibinigay, kapatid, na paraan ng kaligtasan ay nakasulat na. At kung ano yung nangyayari sa kanilang sa kasalukuyan nila, kapatid, na kaganapan sa kasalukuyan nila, sa panahon nila James, nila Pedro, nila Paul, Barnabas, sa gitna ng mga Israelitang ito sa mga hintil, kapatid, nasulat na ito. O kung magkaroon man ng problema, nasa Bible na ang solusyon. Nasa Bible na ang ibinigay na desisyon kung paano masusolusyonan. Kung meron man dumating na conflict, kung meron man dumating na usapin o issue na dapat resolbahin. Ang tinutukoy, kapatid, dito,
na bago pa nangyari ang isyong ito, meron ng solusyon ang Diyos. Na ang Diyos ginawa niya na ito noong pa man at patuloy niyang ginagawa pa rin ito. At paano matatagpuan ito? Nakasulat sa Bible. Nakasulat sa banal na kasulatan. Sa kanila, banal na kasulatan sa ating panahon, Bible. At ang kanilang desisyon, ang kanilang pagpapasya, binatay nila sa katotohanan ng Bible na naisulat na the written Word of God. Ang Bible na ito, at sinasabi ni Santiago that the Bible, kapatid, held supreme authority. Ang Biblia na ating tinatawag na ngayon, na dati banal na kasulatan, ngayon ay Biblia, ito po ay nagtataglay ng isang pangunahing otoridad, supreme authority. Kaya nga, kapatid, yamang kinikilala niya na ang Bible ay may supreme authority, ito ngayon, nung sinuri niya ang sitwasyon, ibinasi niya ngayon. Ginamit niya ang lente ng Biblia. Ginamit niya ang salamin ng Biblia para pagpasyahan itong isyong ito. Marisolba itong tanong na ito. Paano ka ba mariligtas? This shows how important the Bible is today, brothers and sisters in Christ. What the Bible says, God says. Amen. Sinasabi po, kapatid, ng Hebrew, chapter 1, verse 1 to 2. Nung unang panahon, sa maraming panahon at maraming paraan, ang Diyos ay nagsalita na sa pamamagitan ng ay nagsalita na sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Sa propeta na kanilang sinalita at nalimbag. Nalimbag o nasulat sa scriptures. Ngayon, sabi niya, sa huling panahon na ito, na inabot, sa huling araw na ito, tayo yung huling araw, ang Diyos ay nagsalita sa atin. Sabi ng may akda ng Hebrew, sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos daw ay nagsasalita ngayon sa huling panahon sa pamamagitan ng kanyang anak. Paano mo malalaman? Paano mo makikilala ang kanyang anak? Sa Bible. Paano mo malalaman ang kanyang utos? Sa banal na kasulatan. Sa Bible. That is what this text ay pinagdidiinan. What this text emphasizes, what James was saying to all of us since the very beginning, kung meron man dapat linawin ng mga issue sa ating pananampalataya, then basahin natin ang Bible. Ibase natin yung tatayuan nating paniniwala sa sinabi ng Bible sapagkat ang sinabi ng Bible, sinabi ng Diyos. Ngayon, kung hindi sinabi ng Bible, hindi sinabi ng Diyos. Yan ang maliwanag. Mga minamahal kong kapatid. Pansinin nyo, sinabi rin, kapatid, sa banal na kasulatan, na ang Diyos ay tatawag mula sa bayan ng mga hintil. At kung inyong babasahin ngayon ang Bible, malalaman nyo na itong hintil na ito, na tinawag ng Diyos nung una pa man, ay kasama tayo. Hindi tayo, kapatid, hallelujah, na makakilala sa Panginoon kung ang Diyos hindi na kumilos paman, sinabi niya na siya ay tatawag ng kanyang bayan mula sa mga hintil.
And we are part of that calling that God initiated from the very beginning, before the foundation of, of this earth. Oh, hallelujah. Amen? Ganon kahalaga. Noong pa man, pinapakita dito na hindi ka pa pinanganak, kapatid, hindi pa tayo nabuo, hindi pa tayo lumabas. Nasa isipan na tayo ng Diyos. Gumagawa na ang Diyos ng ating kaligtasan. At dapat tayo, kapatid, bigyan natin, panalangin ko, mabigyan nyo ng halaga ito. Mabigyan nyo ng bigat ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay. Na tayo ay mag-rejoice. Tayo na dating walang pag-asa ay mag-rejoice ngayon dahil tayo ay inalis sa kapahamakan. Tayo na dating walang pag-asa na hindi natin alam ang katotohanan. Ngayon, kinahabagan tayo ng Diyos. We should rejoice at the mercy that is being poured upon us, we Gentiles, because God has removed us from the kingdom of darkness and translated us into His kingdom. In His wonderful kingdom. Sa kanyang kagilagilalas at maningning na kaharian. Rejoice. Amen? Rejoice. And that is how important the Word of God sa panahon natin ito. Huwag mong maliitin. Maaari, kapatid, meron tayong mga kasama na hindi nakakabasa. But thanks be to God, kung sa mga sinabi ni Santiago, nagtapos siya. Nasasalin lahi mula kay Moses na ang sinulat na ito ay binabasa po tuwing Sabat sa sinagoga. Binabasa. Kung hindi man marunong magbasa, ngayon araw-araw naman na binabasa ang banal na kasulatan, ang Bible, para sa ating pakinabangan. For our profit, for our welfare, for our goodness, God still initiated in spite of this pandemic, in spite that we have suffered from typhoons recently, yet God did not stop. He initiated na kahit mahina ang signal, andyan pa rin, kapatid, ang kanyang salita na dinideklara niya sa pamamagitan ng live streaming na ito. God is so good that He is working salvation in our midst. Gumagawa siya ng kaligtasan sa gitna ng pangangaral ng live streaming na ito. Sa ginagawa ng mga ngaral na hindi huminto. Sa pangangaral sa pamamagitan ng live streaming. Mga kasama ko na mga ngaral. Bagamat sila ay iba't ibang sekta, iba't ibang grupo kami. Mapa-shalom man yan, mapa-charismatic man yan, mapa-Christ in fellowship yan, Jesus is Lord yan, mapa-Baptist yan, mapa-Victory in Christ, mapa-Wonderful. Jesus, sa grupo ng kapatid natin, sila Brother Relly, sa grupo ng kapatid natin na sila Brother Lawrence Villanueva, ang mga kapatid natin sa Digos, ang ating buting pare na si Father Archie, na nangangaral, kapatid, ang mga kapatid natin sa Davao, iba't iba tayong mga sekta, iba't iba tayong ngunit napakahalaga. Ito rin ang sinasabi. Nagkakaisa tayo na ang Bible, kapatid, ay may supreme authority. Na ang Bible, kung ano sinasabi ng Bible, nagsasalita ang Diyos. Ang Bible ay banal na kasulatan na hiningahan ng Diyos. All scriptures are inspired by the Holy Spirit. It is God's breath. It is profitable for teaching, profitable for correction, rebuking, and for, kapatid,
ah, pagsasanay. Pagsasanay sa paggawa ng mabuti. Training for righteousness. Oh, hallelujah. At dito lang natin, kapatid, kung ating pinaniniwalaan ng Diyos, hindi lamang natin pinaniniwalaan ng Kanyang salita. We align. We live this life according to His written word. Amen. For what the Bible says na ipinamumuhay mo ay nagsasalita ang Diyos. Kung ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi nakabase sa salita ng Diyos, kung hindi ang mundo ang nagsasalita, ang sarili ang nagsasalita, o ang demonyo ang nagsasalita. Ngunit kung ang buhay ng isang Kristiyano naka-align according to the Holy Bible, then God is speaking. You are the spokesperson of God. Jesus is living in you. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong paggising po sa amin, sa aming kaunawaan. Sa pamamagitan ng iyong salita, kami po ay dinadala sa pagbabagong isip. Maraming salamat po, Ama, na sa oras na ito, pinagpala mo ng iyong salita ang aking mga kapatid na ito. At patuloy na aking itinataas, dinadalangin sa iyo, Ama, ang buhay ni Paulo Ray at ni Paula, ang magkapatid na ito. Gayon din po ang aking inaanak na si Glay. Lord, dalangin ko na maging negative na po ang kanilang mga swab testing na ito. Samahan mo po sila. Ilayo mo po sila sa anumang mga gusot, suliranin, mga problema, anumang sakit na ito sa pangalan ni Jesus. At dalangin ko para kay Glay, O Lord, na ang kanyang pagbabiyahe sa ibang bansa, lupa, langit, dagat, Lord, na kanyang dadaanan ay iyon ang inalisan ng anumang mga sagabal, ng anumang mga sakuna, at ikaw po, O Diyos, ang magdadala sa kanya ng mapayapa sa kanyang paroroonan. Na merong katiyakan sa kanyang puso na ang kanyang mga mahal sa buhay na iniwanan ay nasa iyong mapag-ingat, mapagpalang kamay. Maraming salamat na ang iyong pagsama hanggang sa kanyang paroroonan ay magdudulot sa kanya ng kalakasang pag-asa at malaking pagpapala sa kanyang buhay. Maraming salamat din po, Ama, sa buhay ni Brother Rodel, sa buhay ni Brother Fred, sa buhay ni Brother Dom, ni Brother Lawrence, gayon din po sa mga kapatid ko na katuwang ko sa pangangaral ng iyong salita. Ano man ang aming mga sekta, lahat ng mga ngaral, itinataas ko. Dalangin ko po, Ama, ang pagsama mo sa amin. Pag-iingat mo po sa kanilang mga pamilya. Thank you po na ang iyong grasya ay sagana sa lahat ng aming kahinaan. Ikaw ang pumilos. Iligtas mo po, Panginoon, ang mga nakikinig. Pagpalain po sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Muli mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay magsama-sama sa araw ng bukas, loobin ng Panginoon. I'm excited always na kayo po ay maging katuwang ko po, kasama ko po sa pagsasalo-salo ng piging na ito. At dalangin ko na kayo rin ay magamit ng Panginoon na maghikayat pa ng iba pa nating mga kasama upang madala sa kaharian ng Panginoon. Makakilos ang Diyos sa kanilang mga pupil. Amen? Ngayon po, today is Sunday. Right? Sunday. Ay susunod po si Kuya Fred at si Kuya Regine. Kuya, na bagong pangalan itong si Kuya Dong. Regine Pangilinan. God bless po sa inyong lahat. At bukas nga pala mga minamahal ko mga kapatid, alas 5 po ng umaga. At inyong mapapakinggan po ang ating kapatid na si Ate Annalisa Talantrada. God bless Ate Eileen. God bless Ate Reby. God bless Ate Mary Ann.